ang mga Romualdez, diyan sa particular, no, diyan sa area ng Tacloban, ay siyang kaporal, no? Isipin mo, ilalagay mo lahat ng mga heavy equipment, lahat ng truck, kunyari magkakaroon ka ng subasta. Parang hindi naman tayo pinanganak kahapon, tapos lahat ng ticket ng eroplano bibilhin nila, papareserve nila, babayaran nila pagkatapos para wala kang mabiling ticket kung gusto mong lumahok o pumunta riyan sa naturang pagtitipon. Grabe ang nangyayari ngayon. Saan ka naman nakakita for the first time in our history na ang unprogrammed budget ng gobyerno ay maabot na 700 billion, o 400 billion kung ano man 'yon, na walang nakalagay kung saan gagastusin, no? And it is left to the discretion of the speaker kung paano siya i-distribute o gagastusin. So, pinapattern nila yung ginigipit nila yung mga maisog rally para magkaroon ng dahilan na mag-aambush sila ng another personality at sasabihin nila, ito na, nagwawala na yung mga maisog, yung nagkukunwari lang sila na free speech pero gusto na agawin ng kapangyarihan, kaya marapat lamang na magsuspindi tayo ng writ of habeas corpus at mag-martial law. Dapat siguro maging mapagmatsyag ang Pangulo at yung mga nakapaligid sa Pangulo sapagkat this is sending a very bad signal, no, sa taong bayan. Kanina lang galing ako sa palengke, ang sentimiento ng mga nasa toda, nasa mga pwesto, talagang hindi maganda, no? Lahat sila isang tunog, parang ano ba yan, sir? Parang martial law na ba o kailangan na ba tayong pumunta, magka-class talaga, pumunta ng Maynila? Yung mga ganon. Kung akala nila nakakabuti sa kanila yung ginagawang pangharang, no, kung sino man yung kaporal dyan, kung si Mr. Tambaluslos man yan o si Mrs. Tabing Ilog, mag-ingat-ingat dahil sa ito po ay maaring maging mitsa ng pag-ulit ng kasaysayan. Halimbawa na lang, may kwento ko rin sa inyo, sapagkat tinututukan ko itong maisog rally global, no, sa Amerika at saka sa Japan. Nakatakda na yan June 2 sa New York City at sa June 8 sa Japan. Pero ang A1 information ko ay hindi lamang dito sa Pilipinas gustong magkaroon ng pananabutahe sa mga maisog rally. A1 information because mismong Tagaloob ang nagparating ng mensahe sa atin na merong special flight galing ng Maynila papuntang John F. Kennedy Airport sa June 1, no? At ang layunin nito ay kunyari magkukunwari sila na kasama sa a walk for freedom o yung parada, no, ng maisog dyan sa Manhattan sa New York City. Ewan ko kung sinong gumagastos dyan. Tapos there is also anong tawag ito? Kaya kung gusto niyo dalawa, Jade at saka ni Kwan, na malibre pamasahe nyo, magpalista na kayo doon sa naglilista riyan. Ayoko. Sasakay na lang ako sa chopper mo, Sir Jay. Okay na ako doon. Tapos meron ding na-organize sila about 40 of them, no? Galing naman ng Florida, lilipad papuntang Newark sa June 1 din para anong tawag nito, hindi pa malinaw kung anong gagawin nila, kung sila ay magsasagawa ng separate parade, pro BBM parade, or sa Bisaya pa musagol sila, no, diyan sa pagmamarcha ng maisog Amerika. So yan ang latest development diyan para sa June 2. Opo. No? Sir Jay, sa hinabahaba po ng panahon ng inyo pong pag-aanalisa sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa politika, ito pong mga sumasali sa mga maisog peace rally ay hindi po mga kaliwete o hindi po mga leftist organization.
Kasi pag sinabi hindi. po nating left, syempre, kahit sinong gobyerno, anong gobyerno, walang tama sa kanila. Ito yung mga bumoto pabor sa Uniteam at ngayon, parang nagising sa katotohanan. Ano po masasabi niyo doon, sir? Oh, ito kasi yung naghahanap ng naghahanap ng matinong gobyerno. Karamihan diyan, if not all of them, no? Kasi hinahanap. Nakaangkla ito doon na rin sa pangako number one nung bago mag-eleksyon na sinasabing continuity. Continuity sa mga programa na nakakabuti para sa mamamayan, katulad ng pagbibigay ng tamang serbisyo at yung sapat na pagkain, no? Nagumpisa yan sa pagkain doon sa bagamat ginagawa na lang katatawanan ngayon, pero isang malaking pangyayari diyan yung nangako ka o nanaginip ka o binalisawsaw ka na kayang-kaya mong magbigay ng 20 pesos na kilo ng bigas, malabo. Tapos ngayon meron naman silang pakulo na 29 raw. Unang-una, simple arithmetic lang yan. Kung binibili mo ang palay ng 30 pesos ang bawat kilo, paano mo may bebenta ang bigas ng 29? Di lugi na. O tapos, ang masama pa riyan, hanggang ngayon ay hindi pa nila may paliwanag ng gusto kung bakit nila ibinenta yung stock ng NFA ng 25 pesos bawat kilo sa private na traders na pagkatapos papuputiin lang ng konti, ibebenta ng 58 naman sa ng private sector na pinagbentahan nila. So, isa yan sa talagang ang hirap ipaliwanag kahit sa Plaza Miranda, kahit saan mo ipaliwanag yan. Hindi matatanggap ng tao yung paliwanag diyan. So, yan. Yes, Sir Jay, kasunod nga noong hindi natuloy na maisog rally dyan nga sa Tacloban ay nagpalabas ng pahayag, open letter po to the people of Tacloban and the Philippines, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siguro basahin natin para mas lalo pang marami pa ang makarinig at malaman itong nilalaman nga ng sinasabi ng dating Pangulong Duterte. In English ito eh. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions, and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these plazas or places and activities have one thing in common. The Maisog rally scheduled on May 25, 2024 as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time. They succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolos City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were there relieved or suspended, yung mga nagurgur nga, as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib, and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. If only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the ones sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation, that I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 22 years and president for 6 years. But I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important and even more to now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. It is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove
that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences hit upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. From Rodi Roa Duterte. Ano ho ba ang dating sa inyo itong mensahe na ito, Sir Jay, mula mismo sa dating Pangulo ng bansa? Ito'y hayagan na talagang pagsasabi na hindi ko nga inaakala ng mga o ng presidente o ng kung sino man ang nakapalibot sa kanya na gumagawa nitong kalapastanganan sa karapatan ng mamamayan na salig sa saligang batas. Nagkakamali sila sapagkat dito sinasabi ng dating Pangulo at ng mga miyembro ng MAISOG na ito ay magtutuloy-tuloy, no? Sapagkat hindi kinakailangang hayaan na mamuhay itong ganitong pangyayari sa isang malayang lipunan o demokrasya. Kung lalaliman pa ito, ay ibig sabihin to mas masidhi, mas marubdob ang mga susunod na pangyayari para bigyan ng katuparan itong kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon. Kasi parang nakikipaglokohan na itong ayokong magsabi ng pangalan sapagkat hindi naman tayo sigurado kung sino talaga yung mga nagutos. Pero we can only conjure na anong tawag nito, ang mga Romualdez ang diyan sa particular diyan sa area ng Tacloban ay siyang kaporal, no? Isipin mo ilalagay mo lahat ng mga heavy equipment, lahat ng truck, kunyari magkakaroon ka ng subasta. Parang hindi naman tayo pinanganak kahapon tapos lahat ng ticket ng eroplano bibilhin nila, papareserve nila, babayaran nila pagkatapos para wala kang mabiling ticket kung gusto mong lumahok o pumunta riyan sa naturang pagtitipon. Ang malas lang nila kung talagang ang problema rito walang accounting kung saan ang gagaling yung pera nila at we can only hindi naman pwedeng manggaling sa bulsa nila yan, no? Dahil isang pangyayari nga yung ginawa nilang launching ng bagong Pilipinas sa Tawi-Tawi na inireport nila na 700 milyon yung kanilang ginastos, umangal kagad yung mga alkalde doon sa Tawi-Tawi. Sabi nila, kinwenta namin lahat yan. Wala pang 400 yung 400 milyon yung na ipamigay. Tapos sasabihin nila, 700. Kaya dito nakikita mo, merong sa pantaha, duda o paniwala ang taong bayan na itong pamimigay ng ayuda ay pinagmumulan pa o isang sinasadya para magkamal sila ng katakot-takot na pera mula sa pondo ng taong bayan. At ang nakakaano dyan, sapagkat hindi ito dumadaan sa pre-audit or post-audit ng COA, gawa ng pinapadaan ito sa Kongreso at certification lamang ang tanging kailangan na sasabihin lang, ito sinesertify namin, gumastos kami ng 700 million. Ganun lang. So, grabe ang nangyayari ngayon. Saan ka naman nakakita for the first time in our history na ang unprogrammed budget ng gobyerno ay maabot na 700 billion o 400 billion kung ano man yun na walang nakalagay kung saan gagastusin, no? And it is left to the discretion of the speaker kung paano siya i-distribute o gagastusin. Napaka walang ito pagwawalang hiya na talaga ito na hindi mo na pwedeng sabihin na ito'y anticipated lang ito para nang sa ganoon pag nagkaroon ng bagyo katulad ngayon, calamity, meron silang mahuhugot. Hindi ganoon. Kasi nakikita natin lahat ng ginagawa nilang pagmamasiklab, pati pagbibigay ng bigas na may tatak na MR o tingog party list, dyan na lahat kinukuha.
At wala silang pakundangan, no? Talagang sa simpleng salita sa kanto, parang pakapalan talaga ng mukha itong nangyayari ngayon na pambabalahura sa pondo ng gobyerno, no? It's not at all good at tapos may naririnig pa tayo ngayon, nagbabalak pa silang mag-martial law at magsasakripisyo sila ng ng mga ilang personality sa cabinet para ma-justify yung declaration ng martial law katulad ng ginawa copycat nung ginawa nung 1972. I don't know kung kasi mukhang pumutok yung master plan, nakita ng mga marami sa sundalo ang hindi gusto mangyari ito kaya lumalabas yung mga kwento, yung mga oplan, yung mga ganung istorya at sinasabing si Secretary Gibo ang sana'y tatambangan pero mukhang malabong-malabo nga dahil magmumukha katatawanan. Siguro kung si Speaker Romualdez mismo ang tambangan, no? At siya ay mapatay sa pananambang, baka yun mas realistic pa. Pero Sir Jay, nakikita mo na kapag ginaganito ng ating pamahalaan, ang ating itong mga rally, no, na isinasagawa nga ng mismo ng taong bayan. Ito ba sa isang banda nakakatulong sa administrasyon o mas lalo pang lumalaki ang problema at dumadami yung nagiging oposisyon o kalaban ng gobyerno? Alam mo, ewan ko kung paano tinitingnan niya na kung makakatulong. Talaga hindi makakatulong. Ikasisira nila yan dahil di naman tayo pinanganak kahapon. Alam naman ng mga Pilipino yung kasaysayan natin sa politika. Pangalawa, kung ang intensyon nila, you have to project kasi kung ang gusto mo magganyan, kapareho niya, naalis na naman papuntang Brunei, no? Darussalam at saka pupunta na naman ng Singapore. For what purpose, hindi pa malinaw, hindi pa pinapaliwanag ng PCO yan. Pero kung ang paggaganyak ng mga kapital, walang mga kapital sa atin. Malinaw naman yan Puro lang hype, no? Puro press release lang ginagawa ng Malacanang at ng gobyerno na casual. Pero katotohanan, puro pledges. Napag-iwanan na nga tayo Nagsama-sama na yung mga Southeast Asian countries sa kanilang pakikipag negosyo sa mga investors, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand. Pero Pilipinas, wala na. Hindi na nila iniimbita dahil ayaw nilang masangkot nga dito sa ginagawang posturing ng Marcos administration na pakikidigma bilang proxy ng Amerika dito sa South China Sea issue against China. No, so wala apektado na tayo ngayon. Ngayon pa lang apektado na, as a matter of fact, gawa ng yung mga produkto na dati-dati malayang naipapadala natin, nabebenta natin sa China, which is our biggest market. Ngayon third priority na lang tayo. Anong buwan pa lang ngayon? Mayo, baka mamaya pagsapit ng June, fourth priority, fifth priority. Pati saging natin ngayon, iniiwas-iwasan na. Yung pinya, lahat. So, I don't know kung saan, hindi mo malaman ano ba talaga intensyon ng namumuno sa atin? Anong tawag nito? Paangatin bang buhay natin? Gaya ng kanya naipangako o bahala na tayong malublob sa kumunoy? Basta sila okay lang. Pero ang hirap spellingin, no? Kaya kinakailangan medyo maging mapagmatsyag na ang taong bayan at ako hindi siguro kalabisan na kung sakasakali nangangailangan na tayo ay talagang kikilos para ipamukha sa ating mga kababayan na hindi na tama itong ginagawa nila sa atin. Hindi ako magdadalawang isip na himukin yung mga ilang kong kaibigan na samahan na itong mga pagkilos ng maisog para once and for all magkaroon na ng pagbabago na nakatinuan, no, sa ating pamahalaan at lipunan. Sir Jay, from a political standpoint, gaano kahalaga
or ano ang magiging impact kung matuloy ang Maisog Rally sa Tacloban na alam naman po natin bailiwick ni Speaker Martin Romualdez? Wala naman akong ano kaya nga actually pinalala lang nila ang sitwasyon Kung pinabayaan nila as a regular exercise of free speech, wala sana problema kasi parang ordinaryo, may rally, magsasalita, pakinggan natin, baka naman pwede nating bigyan ng solusyon yan. Pero ngayon ang ginagawa nila, katulad ng ginawa nila sa Tagum, ginawa nila sa Dumaguete, ngayon ginawa nila palala ng palala, tapos makakabalita ka pa na mga arkila ng special flight ang eroplano para pasakayin yung almost 200 na barkada nila para lang magpunta sa New York para makihalo dito sa pagpaparada. Talagang ito balahuraan na ito balasubas na ito, hindi na to gawa na ako iniisip ko nga whoever is behind this, parang tingin ko parang bangag, no? Parang siraulo, hindi mo maintindihan it's driving the presidency, President Marcos na mapalayo sa mga taong bayan. Sir, balikan ko lang sinabi niyo kanina na tactic na maaring gayahin noong una nagdeklara ng martial law. May binanggit ka po kanina na maaring may isakripisyong gabinete. Paano po ang dynamics nun, sir? Kasi nung maalala mo, noong, ewan ko, siguro bata ka pa noon, MJ, 1972, no? Noong kasagsagan din ng pagkilos ng mga komunista noon, sinasabayan nila na dahil anong tawag nito, parang gano'n ang pattern noon ang kumikilos yung mga anti-government na communist party, no? NPA, ganyan. Tapos ang ginawa nila, kunyari inambush nila si Secretary Enrile noon, Defense Secretary Enrile, na sunod-sunod yun na pangyayari. Pero dahil doon, nagkaroon ng parang dahilan para magdeklara ng martial law, mag-suspend ng writ of habeas corpus, and then eventually martial law. Ngayon, ang inaano nila dito, pinapatay nila, yung ginigipit nila yung mga Maisog Rally para magkaroon ng dahilan na mag-aambush sila ng another personality at sasabihin nila, ito na, nagwawala na yung mga Maisog, yung nagkukunwari lang sila na free speech pero gusto na agawin ng kapangyarihan, kaya marapat lamang na magsuspindi tayo ng writ of habeas corpus at mag-martial law. Ang nagsasabi nito, hindi ako, hindi ordinaryong tao, mismong mga general, no? Sila General De Leon, kung sino-sino pang mga nagpasabi nito. So apparently, alam nila na may ganito nga plano. Ang problema lang, sila mismo, sinasabi nila, itong mga military officers, hindi obra kasi hindi ka panipaniwala So, may biro pa nga sila, magkakaroon lang yan ng realistic impact. Kung halimbawa, yung talagang aambusin, isasakripisyo nila si Martin Romualdez, Speaker of the House, at tiyakin na patay siya para nang sa ganun talagang magkaroon ng dahilan para mag-martial law kasi pinatay yung speaker Yung ikaapat na sa succession Kasi siya yung hinog na hinog Lahat itong katarantaduhan na nangyayari, mga sinasabing paggastos ng mali, paninira, patulad pagsasara ng SMNI, lahat ng gano'n, paghahabol kina kung sino-sino mga inahabol, lahat points to Mr. Romualdez. Kaya pag si Romualdez ang kunyari inambus nila at na-disgrasya, namatay, talagang baka mag-rally nga ang tao for them, no? Madaling matanggap yung martial law. Kasi parang may dahilan Opo. Yan po, Sir Jay, ay circumstantial lang, linawin po natin, baka mga kwento ito. Masamain ng ating mga nakikinig, ang inyo pong mga Hindi. sapantaha. Hindi ito sa pantaha. Kwento ito ng mga militar na ako ayaw ko nga paniwalaan
dahil parang napakababaw na senaryo. Kasi nga, kumbaga, kumita na yan eh. Hindi kumita, yung naipalabas na yan, Mm. nilangaw sa takilya, ano? Walang nanood.